Uy, mga minamahal, dito sa part na to, sumusobra na yung bibig ni Ma'am Hanilet Abansenya. Abay, humusga ba naman, mga minamahal? Meron na pong judgment itong asawa ni former President Duterte sa mga nagpakulong daw po sa kanyang asawa. And napaka-ironic din sa part na sasabihin niya na mapupunta daw sila sa impyerno. Ito kasi yung panghusga ni Ma'am Hanilet. Ito yung kanyang mensahe, oh. Basahin natin, mga minamahal. Sabi dyan, mensahe ni Hanilet sa nagpakulong kay FPRRD, impyerno kayo. Wow, ha? Nanggaling pa mismo sa bibig ni Ma'am Hanilet na mapupunta sa impyerno ang nagpakulong kay former President Duterte na in the first place, sino ba yung pumatay nang walang due process sa napakaraming Pilipino? 'Di ba? Sino ba yung nagmura sa Diyos? Sino ba itong mahilig mangkamay, mangfinger sa kanyang mga katulong? 'Di ba? Napaka-ironic na sasabihin na makukulong, mapupunta sa impyerno ang mga nagpakulong kay former President Duterte na in the first place, hindi niya ba alam yung mga sinasambulat ng bibig noon ng kanyang asawa? Minura ang Diyos, minumura ang mga Pilipino, tapos yung mga Pilipinong ibang tuwang-tuwa pa, minura na nga kayo, tuwang-tuwa pa kayo, nananakot sa COA, 'di ba? Tinatakot yung mga kritiko. Oh, tapos sasabihin mo na yung mga nagpakulong pa kay Digong ang mapupunta sa impyerno. Abay, baka si Digong ang mapunta sa impyerno niyan. Oh, well, kung sa bagay, kahit mapunta doon si Digong sa impyerno, ang presidente naman doon ay si Sara Duterte. 'Di ba yan yung sabi ni Inday, mga minamahal, na siya yung presidente, kahit anumang panghihilan nyo sa kanya pababa, kahit anong gawin nyo sa impyerno, siya pa din yung magiging presidente. Grabe to, mga minamahal. So sabi dito, naglabas ng saloobin ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya, hingil sa pagkaka-aresto nito sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Oh, yung kaso ng asawa mo, hindi lang yan simpleng homicide or murder. Ano yan? Crimes against humanity, war crimes, genocide yan. 'Di ba? Malakihang pagpatay. Tapos sasabihin mo, mapupunta sa impyerno ng mga nagpakulong kay Digong? Ay, grabe makapanghusga itong si Ma'am Hanilet. Grabe yung lumalabas din sa kanyang bibig, no? Parang hindi mo din, hindi kayang maipinta. Parang magkakaugali na sila, mga war freak. Oh, sa panayam ng vloggers at ilang media kay Hanilet nitong Miyerkules, Abril 9, 2025, ibinahagi niya ang ilan sa mga pinag-uusapan nila Duterte. I asked him nga how do you feel? O, are you angry? He said no. O, di naman pala galit si Digong. O, kaya yung binubunga nga ng mga DDS, hindi naman galit si Digong Kasi alam niya na deserve niya yun. Ba't siya magagalit? Alam niya may kasalanan siya. Diba? Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, impyerno kayo. O, nanghusga na sa impyerno daw po mapupunta, mga minamahal ang mga taong tumulong sa pagka-aresto ni former President Duterte. Okay, dagdag pa niya, he cared for what's about his country. Alam niyo yan? Ay, hindi namin alam yun. Kasi kung mahal niya yung bansang Pilipinas, sana hindi niya hinahayaan na ibuli lang tayo ng China. Sana pinalakas niya yung defense. Sana walang 51 billion si Pulong. Sana walang korupsyon. Sana walang mga bank account. Sana naging transparent sila. Kung yung totoo ay he cared about for our country. Sana walang malaking mga kickback sa mga project. Sana ganon. 'Di ba? Kung mayroon siyang pagmamahal sa ating bayan. Hindi namin alam yung pinagsasabi mo, Ma'am Hanilet, na all he cared for was about his country. Hindi namin alam yun. Ang alam lang namin na tulong ni Digong yung no smoking. Diba? O, tinawag din ni Hanilet na wrong move ang pagpapakulong sa dating Pangulo sa ICC. Paano niya nasabing wrong move? Bakit? Magma-martial lang na ba?
Hindi, nagtatanong lang mga minamahal, kung wrong move yun, ano ba yung mangyayari? Magkakaroon na ba ng martial law? Magpi-people power na ba? Ha? Nagtatanong lang tayo mga minamahal. Buti sana kung naging tarantado, magnanakaw, bangag, bangag mga minamahal. 'Di ba? Akala nila that will put him down. Nagkamali sila. Wrong move daw po ang pagkakaaresto kay former President Duterte. Paano naging wrong move? Madami nga mga Pilipino ang natuwa dahil napagbayaran na ni former President Duterte itong kanyang ginawang kasalanan sa almost humigit kumulang, to be exact, 30,000 plus ng mga Pilipinong ginago, kinupal niya dahil sa maling implementation ng war on drugs. Yung karma, bumabalik yan 'Di ba? Nananatili sa The Hague, the Netherlands, si dating Pangulong Duterte sa nakatakdang humarap sa confirmation of charges hearing sa darating na Setyembre 2023. So, pwede namang humiling ng pansamantalang kalayaan itong si former President Duterte. Kaso mga minamahal, sobrang labo. Yung, nakalimutan ko na yung tawag doon, yung pansamantalang kalayaan na hinihingi nila. Bakit malabo? Dahil unang-una, hindi na tayong miyembro ng International Criminal Court. So, para mag-grant, yung hinihingi nilang, tawag doon, anong tawag doon mga minamahal sa yung pansamantalang kalayaan na hinihingi nila former President Duterte, para mag-grant yun, dapat miyembro tayo ng International Criminal Court. Kaso hindi na nga po tayo mga minamahal miyembro ng International Criminal Court, so hindi na nila mapapagbigyan yung hiling ni former President Duterte at ng kanyang grupo ng pansamantalang kalayaan. 'Di ba? So, sabi pa dito mga minamahal, yan lang pala. 'Di ba? Ang iksi lang pala ng balitang to. Yan Hanilet. Mga nagpakulong kay FPRD, impyerno kayo. Wow. Wow, para sabihin niya ni Ma'am Hanilet na mapupunta sa impyerno yung mga taong humiling or tumulong sa pagkakakulong ni former President Duterte. Hindi mapupunta sa impyerno yun. Unang-una, ginawa lang nila yung tama. Kung si Torre man, ang tinutukoy ni Ma'am Hanilet, 'di ba, na mapupunta sa impyerno, sobrang labo. Si Torre, sinusunod lang yung court order. Sinusunod lang yung batas. So, walang karapatan si Hanilet, Avancenia, 'di ba, na mapupunta sa impyerno dahil hinuli lang, mapupunta agad sa impyerno, mga minamahal. Hindi nga nakapatay ng tao yung mga nanghuli kay Digo, paano mapupunta sa impyerno? Baka baliktad, si Digo yung mapupunta sa impyerno kasi marami siyang pinatay. Diba? Alright, yun po mga minamahal. Grabe tong panghusga ni Ma'am Hanilet, no? Grabe. Alright, so yun po. It's me again, Alicia Nyong. Tingin lang po ko ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.